Hello guys, what's up? Samahan niyo ako ngayon, mag-unbox tayo ng item. Nabili natin to online. Ilalagay ko yung link sa description kung saan ko to nabili. Gawang lokal to guys. Brand name is Panther. Ito yung mini DC UPS, uninterrupted power supply para sa modem natin. Kasi sa area natin palaging nagpa-brownout. Siguro mga 4 to 5 times a month. So para hindi madaling masira ang modem natin, kailangan natin ito. So tara, samahan niyo ako. At saka by the way guys, hindi to sponsored. Binili ko yung item gamit yung sariling pera ko. So disclosure lang. Pero Panther, may ka naman. So, as you can see guys, maganda yung pagkakapaka ng item. Medyo nahihirapan nga tayong buksan gamit ang gunting, pero eventually nabuksan din natin. So, tingnan natin kung ano ang laman ng loob nito. Ayun, so ayan guys, kita ko na. So again, brand Panther, locally made to, gawang Pinoy. Sana suportahan natin, sana effective. So, laman nito guys, una is yung manual nasa taas. Kailangan talaga ng manual kasi mag-guide para sa installation. Tapos yung unit mismo, yung UPS. Um, Max capacity nito, sa nabasa ko is 36 watts. Yung modem is maliit lang naman yung wattage. So, may sobra pa. Pero para sa atin intended lang para to sa modem, pero if uh, magni-need na gamitin to para sa ibang devices, baka magamit din natin. So yung ibang laman ay yung mga cables. So nandito na yung power cable. Ito yung 1:2 na cable, 0.5 mm audio, I mean jack ang tawag dito, tsaka yung 1:1, tapos yung power cable. Hindi ako sure kung paano gamitin yung 1:2, pero ang gagamitin na natin muna is yung 1:1 na 0.5 mm.
So, samahan nyo ko sa pag-install. So, ito yung current status ng modem natin. So, may kuryente pa naman. Running din yung internet natin. As you can see, all green yung light. Connected pa yung mga cables. So, ilalagay na natin yung UPS or i-connect na natin. Sa una, connect muna natin yung power cable sa power cable ng UPS. Tsaka on na rin natin by pressing the power button for dalawa o tatlong segundo. And then gamit yung 1:1, i-connect na natin yung UPS sa modem. Pero FYI guys, nagkamali ako dito. Yung 12 volts pala dapat i-connecta yung modem, hindi pala sa 5 volts. Sa 5 volts ko i-connecta. Okay, so dito guys na i-connecta ko na sa 12 volts yung modem. Tapos yun, nag-iilaw na, nag-green na yung lahat. Yun. So all goods na. So matitest natin kung ilang oras talaga kaya mag-power ng modem if magba-brown out or if walang kuryente eventually. So abangan nyo guys yung update ko. If nagustuhan yung video guys, paki-like, share and subscribe naman. Maraming salamat. Hanggang sa muli.